Pagputok ng liwanag noong nakaraang Miyerkules, sakay na motorsiklo, umarangkada na si Muntinlupa City Mayor Ruby Biazon bilang Ride Med Rider. Ang Ride Med ay isa sa mga health service ng pamahalang lungsod na libreng paghatid ng mga libreng gamot. Ang kanyang pakay ihatid sa barangay Kupang ang libreng maintenance medicines ng 4 na senior citizens na bedridden na dahil sa iba't ibang karamdaman. Unang dinalaw ni Mayor Rupi si Lola Beatriz na may hypertension sa edad na 82. Supply ng maintenance, amlodipine, losartan, at saka vitamin B612. Kailangan ho natin yung vitamin B612 para sa mga nerves. So, 1 month supply po ito para sa susunod na pagbalik ng ating BHW, dapat nainom natin lahat. Ito yung part ng Ride Med program ng City Government of Muntinlupa na kung saan hinahatiran namin ng maintenance meds at chine-check up yung mga seniors natin. 80 years old and above, kasama na sila, pwede silang mag-apply, mag-sign up para do sa service na ito. At yung mga 60 years old and above na bedridden. So gaya nung pagpasok natin dito, nakita natin mahaba rin ang lakad galing sa labas. Mahaba lang. Tulay yung nakita yung Tapos isang tulay tulay pa. doon na mataas. Mm. Yun ang unang tulay namin. So pagka tumataas ang tubig, doon ang daan. So kaya talagang mas maganda na nahahatiran na kasi siyempre sa mga seniors natin, gaya yung dinaanan natin na tulay na magbabalanse ka, mahirap eh. Mas na isang kahoy lang nga munang premier. Isang bis nahulog talaga ako doon. Nako. Bukod sa maintenance medicines, binibigyan din ng RideMed ng mga pangunahing pangangailangan ang halos 1,000 residente ng lungsod. 1 month supply na yan. Kasi yung typically naman, once a day yung medicine. So 30 pieces ang hinahatid natin para monthly ang pagbisita rin sa kanya. Kasabay nung pagdala ng gamot, yung DHW na barangay health worker na nagte-take ng vital signs. Tapos tinitingnan ng overall na kalagayan ni nanay. Siyempre pagka may naobserbahan sila na mukhang kakailanganin tumingin sa magpatingin sa doktor, aabisuhan din. So i-assist na lang din. Ayon pa kay Mayor Rupi, paminsan-minsan ay umaakto din siyang RideMed Rider para malaman ang iba pang mga pangangailangan ng pamayanan. Once in a while, pagka naisipan kong magkaroon ng experience, no, sumasama ako sa ride. Kasi isa rin yung sa paraan na makita ko yung operation, kung okay ba ang operation namin. At yung mabibisita yung mga clients natin. At community visit na rin. Gaya nung one time na nag-ride med kami, sumama ako, nadaanan namin doon sa community, naghatid kami. Tapos nung paalis na kami, may nakita kaming mag-asawa, no, nasa medyo alanganing kondisyon. Kaya nabigyan namin ng assistance din kahit na hindi siya part ng Ride Med na mission. So yung pag-ikot ko, paraan na rin para makita ko ano nangyayari sa ground. Sumunod sa nahatiran ng mga gamot ay ang 79 na gulang na si Lola Igidio na nakaratay na lamang sa kama dahil sa iba't ibang sakit. Isang residente ang lumapit sa kanya at nakiusap na dalawin ng kanyang may bahay na bedridden na rin at nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ito naman, siyempre nadaanan din namin. Although hindi naka-sign up sa ride med namin, siyempre tinignan na namin yung condition niya ngayon. Qualified naman sa ride med, kaya ipapasama na natin. Meron din siyang maintenance meds na kailangan at saka yung regular visit ng BHW. Kaya isa na akong ride med rider para ma-experience ko mismo yung situation on the ground. Tapos kung mayroong kailangan improvements, yan gawin namin. Siyempre, di naman lahat maire-report sa amin sa taas eh. So only by my personal experience na makikita natin kung ano pa yung pwedeng gawin. Ang RideMed program ng pamahalang lungsod ayon kay Mayor Rupi ay isa lamang sa napakaraming health programs para sa mga Muntinlupeño. Well, yung ating improvement ng barangay health centers, ni-strengthen natin yan. At nag-install kami ng bagong system, yung Health Management Information System. Basically, yan yung database ng mga ng mga constituents.
Pinapasign up namin sila doon para na monitor namin yung frequency nila na magpunta sa health center, magpatingin, at kung ano man mga diagnosis, ine-encode yan sa system na yan. Part yan nung gusto namin makover lahat eh. At once na ma-sign in sila, mas madaling i-monitor ang kalusugan. So, isa yun sa mga, kumbaga, pang-upgrade namin ng services. Siyempre, lahat naman yan may basic medical services. Pero yung tinitingnan namin yung ano ba yung mga strategy na pwedeng mapalakas pa yung service delivery namin. Jan Escosio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.